kasabay namang nanonood ang ilang kaanak ng mga biktima ng drug war sa hearing ng ICC. Inihain naman sa Kamara ang mga resolusyong humihimok sa gobyerno na muling sumapi sa International Court. Live mula sa University of the Philippines, Diliman sa Quezon City, magbabalita si Lance Mexico. Lance, anong nararamdaman ng pamilya dyan ng drug war victims sa live viewing ng hearing? Medyo kabado pero puno ng pag-asa ang mga kaanak na mga biktima ng drug war. Ngayong natutunghayan na nga nila yung confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam nga natin sa isang kaanak kanina, sinabi nila na tiwala sila sa ICC na mabibigyan ito ng katarungan yung mga kagaya nila, bagay na hindi raw kayang ibigay ng sarili nating gobyerno o ng sariling bansa. Sa puntong ito, ay makakapanayam natin yung isa rin sa mga kaanak ng mga biktima ng drug war, si Nanay Purisima Dacumos. Yung kanyang asawa ay napatay noong kasagsagan ng drug war noong 2017 sa panahon ng Duterte administration. Nanay Purisima, magandang gabi po. Magandang gabi rin naman. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng maiksing panayam. Nanay, ano po yung nararamdaman ninyo ngayon na napanood nyo na po kanina yung unang bahagi ng confirmation of charges hearing laban sa dating Pangulo? Masaya ako. Opo. Ilang taon nyo po ito hinintay? 9 years ko po itong hinintay. Simula po noong 2017 nakikipaglaban na po kami sa lansangan kung saan man hanggang napunta sa ICC ang namin, panawagan. Nanay, syempre matagal nga po kayong naghintay, pero ano yung nararamdaman nyo na hindi dumalo o hindi sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaasahan sana ng buong Pilipinas, ng buong mundo na sisipot siya sa pagdinig na ito? Ang nararamdaman ko, isa siyang duwag. Ayaw niya humarap. Pero yung pagpatay niya ng karami-rami sa bansa natin, hindi siya naduwag. Pero ngayon duwag siya humarap dahil totoo yung mga ginawa niya. Nay, huling katanungan na lamang po, kung meron siguro kayong maiksing mensahe sa inyong namayapang asawa na biktima ng drug war, ano po yung gusto nyong sabihin sa kanya? Ito na po. Yung pinaglalaban ko para sa hustisya, ito na po. Mabibigyan na po. Lalo na yung asawa ko, mabibigyan na po ng hustisya at sa lahat ng mga magulang na nawalan o kaanak na nawalan ng mahal sa buhay sa panahon ng war on drugs ni Duterte. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Nanay Purisima. At kanina nga ay nagsagawa rin ng iba't ibang protesta, yung iba't ibang mga grupo. Panoorin natin ito. Mangiyak-iyak si Sally nang sariwain ang pagpanaw ng kapatid na napatay noong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa araw ng hearing ng confirmation of charges ng International Criminal Court ng dating Pangulo, kaisa si Sally sa mga protestang para sa mga kagaya niyang nawalan ng kaanak. Habang natutulog silang mag-ama, pinasok sila sa bahay at pinagbabaril ng 7, 2 sa ulo, habang duguan ang aming kapamilya. Ang kanyang anak ay nakayakap. Ulila na sa nanay, pinatay pa ang tatay. Nasaan ang hustisya? Ani Sally, mapalad pa raw ang dating Pangulo dahil hindi gaya ng kanyang kapatid. Nabigyan siya ng pagkakataong malitis. Yung mga kapamilya namin, hindi naranasan tumuntong sa presinto. Punong-puno po kami ng pag-asa na makakamit namin ang hustisya dahil sa mga ebidensya din na inilahad. Kasama ni Sally ang ilang civil society groups sa Akbayan Party List sa protesta sa Quezon City. Hirit na Akbayan Representative Percy Sendanya, hindi dapat kaawaan si Duterte dahil lang matanda na ito. Hindi pwedeng sabihin na hayaan na ang pagluluksa. Hanggang ngayon, taon ang binilang ng libo-libo mga pamilya dahil mahina na siya. Dahil sa totoo lang, mas maraming mga lolo, lola, nanay at byuda ang mahina na, pero nananawagan pa rin ng katarungan. Dahil nalalapit na rin ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na tumapos sa diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noong 1986, dagdag ng akbayan, may katapusan ang karahasan sa EDSA man o sa ICC.
Sa araw ng confirmation of charges hearing laban kay Duterte, 2 resolusyon naman sa Kamara ang inihain para udjukin ang gobyerno na sumali ulit sa ICC. Sa kasagsagan ng drug war noong 2019, kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute, ang kasunduan na nagtatag sa ICC. Bagamat tumiwalag man ang Pilipinas, nananatiling may jurisdiksyon ang korte sa bansa para sa mga krimeng nangyari noong 2011 hanggang March 2019. Magkahiwalay na inihain ng akbayan kasama si Dinagat Islands Representative Kakabag-Aw at ng Makabayan Bloc ang mga resolusyon. Si Sendanya may hamon sa Administrasyong Marcos. Kung totoo yung sinasabi ng Marcos administration na sila ay para sa karapatang pantao, yun yung pinaka-logical na step. Kasi walang unity kung walang justice. Giit naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, importante ang ICC para sa mga Pilipinong bigong matamasa ang katarungan. Kailangan talaga na merong matatakbuhan ang mga Pilipinong naghahanap ng hustisya kung katulad ng nangyari dito ay hindi makakuha ng hustisya sa sarili nating mga korte. Medyo nagpapatuloy pa nga rin itong live viewing dito nung confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa UP Diliman. Kasama nga natin o kasama nga yung human rights groups pati na yung ilang mga kaanak na mga biktima ng drug war. Pero bukod dito ay may watch party din sa harong sa Mother Ignacia Avenue sa Quezon City sa pagpapatuloy ng mga pagdinig ngayong buong linggo, ngayong February 24, 26 and 27. At yan muna ang latest mula dito sa UP Diliman sa Quezon City. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lance Mexico. Nag-uulat mula Quezon City.